Bumagsak ang boses ni Yang Chen, at ilang maliliit na figure ang lumabas mula sa maliit na daanan ng nakasalansan na lalagyan. Ang unang lumabas ay isang nasa katanghaliang gulang na puting lalaki na may kulay maroon na kulot at may figure na 1.8 metro. Siya ay medyo malakas, nakasuot ng casual na leather jacket, dark jeans at isang maliit na paglalakbay sa kanyang kamay. Ang leather bag, tila ang mga dayuhang turista na pumupunta sa China, ay hindi nakakaramdam ng anumang mapanganib na kapaligiran. Panginoon ng Pluto. Lubos akong ikinararangal na makilala ka. Ang pangalan ko ay Moulin Scrooge, ang kapitan ng 3 pangkat ng Seahawks. Nakita ni Moulin si Yang Chen, at ang kanyang mga mata ay sumabog sa hindi nasusuklian na kagalakan. Nakipagkamay si Yang Chen sa kanya. Moulin, gusto ko ang damit mo. Tulad ni Moulin. Ang mga sumusunod ay sinusundan ng 11 miyembro na may iba't ibang kulay ng balat. 8 lalaki. 3 babae. Itim at dilaw, lahat ay nakasuot ng taglagas at taglamig na casual na damit, may bitbit na maliit na malita, o likod may isang mountaineering bag, tila ito ay hindi parang elite mercenary. Na-promote na nilalaman. Tunawin ang taba ng tiyan sa 5 araw. Gawin ito bago matulog. Fit at sleep. Sumasakit ba ang hip joint at pumapasok sa binti? Gawin ito agad. Easy go. Ang papel ng itlog sa type 2 diabetes na mga antas ng glucose, inihayag. Diabexten. Lord of Emperor. Ang mga tao ng Yanhuang Iron Brigade ay napaka-hospitable. Hindi kami kailanman ng ahas na lumabas. Ngunit sa kabutihang palad ay dumating ka sa tamang oras. Ibinoka ni Moulin ang kanyang mga kamay at masayang tumawa kasama ang ilang mga kasamahan sa koponan. Tumingin si Yang Chen sa grupo ng mga mata at tuwang-tuwang tumitig sa mga miyembro ng kanyang koponan. Ang puso ay medyo emosyonal. Mabuti nga ang grupo ng mga taong pinadala ni Sauron. Nakasalubong man nila sa kalye, hindi nila makilala ang mersenaryo. Kumain ka na ba ng hapunan? Tanong ni Yang Chen. Isang puting babae na may mataas na ilong at maisla na ekspresyon ng mukha na masayang nagsabi sa wikang Italyano. Hinihingi ba tayo ng ating idolo na si Pluto ng hapunan? Adeline, hindi ka ba nakakain ng 3 German fluffy bread? Sabi ng isa pang medyo maliit na babaeng manlalaro na nakangiti. Mapapayat ka sa planong pagbabawas ng timbang na ito. Nako Fanny, paalala mo, tapos juice lang ang maiinom ko, nanlulumong sabi ni Edlan. Hindi nagtagal, nagsimulang kumanta ang isang grupo ng mga miyembro ng Sea Eagle ng ilang sikat na pagkain ng Chino at tinanong si Yang Chen kung ano ang dapat nilang kainin. Hindi man lang sila naglagay ng grupo ng mga gunman na may mga espesyal na baril at ilang miyembro ng Yanhuang Iron Brigade sa kanilang mga mata kahit sila ay walang armas. Iminuwestro ni Yang Chen na patahimikan sila, ngumiti ng mapait. Alam kong proud na proud kayo, pero kung gusto ninyong kumain ng maaga, iminumungkahi ko na huwag kayong masyadong excited, lumalabas ang mga tao sa gabi para barilin kayo, o baka hindi kumain ng hapunan. Tumawa si Moulin at pinatahimik ang mga manlalaro, at lahat ay tumigil sa pag-uusap. Hiniling ni Yang Chen sa kanila na sundan ang kanilang sarili. Nang dumaan sila sa mga dragon, lahat ay tumingin kay Yang Chen ng tahimik kasama ang grupong ito ng mga tao. Nakatayo sa gabi, ang mukha ng gabi ay lumulubog, at ang mga mata ay nagpapakita ng ilang manipis na ulap, ngunit hindi sila ng ahas na umatake. Nang kunin ni Yang Chen ang 12 Sea Eagle at lumayo, hindi siya nagngangalit ang kanyang mga ngipin at tinanong ang kulay abong damit. Bakit hindi ka tumigil? Natatakot ka ba? Wala silang mamamatay tao sa kanilang mga katawan, at ang kulay abong Amerikana ay kalmado at tunay. Ang pumatay at pinigilan, ito ay mas kakilakilabot kaysa sa mga mamamatay tao na espesyal na sundalo. Galit na sinabi ni Yong Knight. Paano sila may lalagay ng 12 tao sa dagat China? Ang kulay abong damit ay mukhang malamig sa nakaraan. Yong Knight, importanteng figure ang parents mo sa military and political circles. Isinilang ka rin bilang sikat na pangalan, pero huwag mong isipin na ganoon nga, mas mataas ka, natatakot ako. Oo, aminado ako na ako. Tama.
Ang lakas ni Yang Chen ay walang kapangyarihan, ngunit hindi ka natatakot. Magulo ang mood ng gabi, at hindi ako makapagsalita. Sinabi ni Hua Yuqing. Hindi sila nagdala ng anumang armas sa dagat ng China, ito ay upang ipakita sa atin na hindi sila pag-alit, at sa ngayon, huwag kumilos ng padalos-dalos. Habang nakatingin sa malamig na ulan ng bulaklak, may kakaibang kinang sa mga mata. Well, since sabi ni Ning, hayaan mo muna sila. Kumunot ang noo ni Flower Rain, Young Knight, you better pay attention to your own words, this is official business. Well, condensate. Nako, umuulan, hindi na ako sa susunod. Ang init ng ulo ng gabi ay nakakagulat na mas mahusay, at ito ay medyo nakakabigay puri. Ang mga miyembro ng ilang grupo ng Dragon ay nagpakita ng walang magawa na mga ekspresyon. Halatang labis na nalungkot ang kanilang tiyuhin na walang kapalit na pagmamahal. Pagkaraan ng 10 minuto, tumawag si Yang Chen upang ihanda ang bus para sa bus patungo sa daungan, at dinala ang 12 manlalaro sa kotse. Nanguna si Yang Chen at umalis sa daungan para pumunta sa Zhonghai. Hindi maisip ni Yang Chen ang isang malaking grupo ng mga tao na pupunta sa isang high-end na restaurant. Direktang pumarada sa mga stall sa tabing ilog, at dinala ang isang grupo ng mga excited na dayuhan sa mga food stall. Ilang beses na akong kumakain kasama si Mo Chani dati pero ang tagal kong hindi sumama kahit medyo lumalala ang kondisyon dahil winter malamig pero dahil sa dami ng kumakain ng hapunan plus ang patol. Oy napagsingaw. Mga pagkain, kaya parang mas mainit ang mga food stalls. Si Molan at ang iba pang 12 tao ay hindi pa nakakita ng ganitong labanan. Mula sa simula ng sorpresa, hanggang sa kinalaunan na pagkain ng magaspang ngunit sariwang pagkain, ay naging isang gorgeng. Nang sabihin ni Yang Chen na ito ang pinakapangunahing maliit na restaurant sa China, si Mo Lin at ang iba pa ay nagustuhan ang lupaing ito. Alam ni Yang Chen, na lumaki sa ibang bansa, na ang mga dayuhang pagkain ay talagang mas masahol kaysa sa China, kaya inaasahan din ang kanilang reaksyon. Pagkatapos ng buong pagkain, dinala sila ni Yang Chen sa Rose upang maghanda. Isang residential area sa Hangjinghui Real Estate, kung saan mayroong isang lihim na base ng Red Jinghui, at maraming elite na miyembro ng Red Jing Club ang nakatira din. Doon. Pagdating sa isang apartment building na pinalamutian na parang star hotel, naghihintay si Rose sa loob kasama ang ilang mga confidants. Nang makitang si Yang Chen ay nakatanggap ng higit sa 100 dayuhan. Agad na naramdaman ni Rose na ang grupong ito ng mga tao ay hindi magiging simple, kaya tinanggap niya ang paggalang ni Molan at ng iba pa ng may paggalang. Nakita ni Molin at ng iba pa ang rosas, at nang makita nila ito, agad nilang tinanong. Panginoon ng Hari, ito ba ang napapabalitang mangkukulam ng Persephone? Kumunot ang noo ni Yang Chen. Sino bang nagsabi sa'yo na kasal na ako? Napangiti si Molin at sinabi. Pumunta si Miss Jane sa aming punong tanggapan upang makipagkita sa pinuno. Napag-usapan ko ang katotohanan na napili na ni Pluto ang posthumously, ngunit hindi ka talaga maaaring maging isang mapagbigay na tao. Dapat mong hayaan ang lahat na makita ang mga matatanda. Ang kaluwalhatian, pagkatapos ng lahat, iyon ang reyna ng lahat. Ito ay isang rosas. Ngunit isang babae din sa akin. Ngunit hindi ito isang postmortem. Walang magawang sabi ni Yang Chen. Palihim na binibig kasi Jane na hindi mabait ang batang babae, at sinabi ng malaking bibig ni Sauron na tinatayang malalaman ng iba niyang kaibigan, tinatayang magkakaroon ng gulo mamaya. Biglang tumanggaw si Molin at ang mga miyembro ng koponan, ngunit nagpahayag pa rin ng matinding interes at taos-pusong paggalang. Nang humakbang sila, binati nila si Wei sa wikang Chinese na talaba. Tinanong ni Rose si Yang Chen, hayaan mo akong gawin ito sa gabi, ito ay para salubungin ang mga kaibigan na nasa malayo, hindi mo ba ipinakilala ito? This is Molin. These are his players. Actually, first time ko rin silang nakilala ngayon. Isa silang kaibigan ko na nagpadala sa amin para tulungan kaming harapin ang ilang mga problema. Kaibigan ko rin sila, hindi matawagan ang mga pangalan ng mga manlalarong ito.
Ang babaeng miyembro na nagngangalang Fanny ay tumawa. Miss Rose, maganda ka, at bihira kang makita ng mga babaeng oriental na napakaganda. Huwag kang mawalan ng mukha. Fanny, ginugol mo ang 80% ng iyong buhay sa Hilagang Europa, at nakakita ka ng isang pares ng mga babaeng oriental sa kabuuan, nakangiting sabi ng isa pang miyembro ng koponan. Pulang-pula ang mukha ni Fanny at may paa sa puweten ng lalaki. Sa susunod sasampalin kita ng high heels. Dahil hindi gaanong alam ni Rose ang mga wikang banyaga, ang mga salita ng mga manlalaro ay isinalin sa kanya ni Yang Chen. Pagkatapos makinig sa kanila, sasabihin nila ang, salamat, at pagkatapos ay nababalisa sila. Ngumiti si Yang Chen at sinabi kay Molin at sa iba pa. Ang aking Rose baby ay hindi gaanong alam tungkol sa mga wikang banyaga. Mula ngayon, ang iyong buhay dito ay nakasalalay kay Rose, kaya ipinapayo ko sa iyo na simulan ang pagsasanay ng huaksiya ngayon. Ginamit ni Molin ang mga talaba upang bigyang diin ang kakaibang wikang Chino. Miss Rose, pasensya na po talaga, bagaman napakahirap ng huaksiya, ngunit magsisikap kami, dahil ito ang kahilingan ni Lord Pluto. Nang marinig niya ang kakaibang tono na ito, hindi niya maiwasang mapangiti. Let's say it slowly. You will live in this apartment in the future. All the floors are you. Anumang pangangailangan ay may hahatid ng diretso sa akin. Alagaan ka ng diretso dahil kaibigan kita ng manliligaw ko. So, pwede ba tayong kumain ng food stalls araw-araw? Curious na tanong ni Molin. Yung food stall, si Rose ay malinaw na isang sulyap. Si Yang Chen ay umubo ng ilang beses at ipinaliwanag ang kanyang ginawa noon. Ngumiti si Rose at sumandal, at sumulyap si Yang Chen sa puti, at ang mga dayuhang kasama ng malalaking matatanda ay kakain sa mga stall pagdating nila. Magagawa ito ng taong ito, ngunit kailangan pa rin kainin ng grupong ito ng mga dayuhan. I will let you eat something more delicious, nakangiting sabi ni Rose. Napatingin agad ang mga miyembro ng Seahawks sa rosas. I think the Virgin Mary should be like you, Miss Rose. Ang pag-aayos ng 12 miyembro ng Sea Eagle mula sa iba't ibang kultura upang kumain at magtrabaho. Tiyak na hindi ito madaling gawin. Bagamat ang mga miyembro ng Sea Eagle team ay may malakas na kakayahang umangkop, ngunit bilang isang host, nararamdaman ni Rose na dapat silang maging malugod hanggat maaari. Sa makatuwid, nang ilagay ni Molin at ng iba pang 12 tao ang kanilang mga bagahe, at nakilala ang silid, nagsimula silang makipag-usap ng mabuti kay Rose tungkol sa mga partikular na pangangailangan. Nakita ni Yang Chen na pabirong banibiro ni Rose ang mga manlalarong ito. Bagamat madalas niyang kailanganin ang pagsasalin, ang epekto ay nakakagulat na mabuti. Di nagtagal, pamilyar si Rose sa mga manlalarong ito. Sa pagtatapos ng pag-uusap, biglang tumakbo ang mga miyembro ng Red Jing Society sa ibaba upang iulat na mayroong isang truck na nagsasabing nagpadala ng mineral na tubig na nakaparada sa ibaba, na nagpapahintulot sa mga tao na dalhin ito. Sa kalagitnaan ng gabi, sino ang maniniwala na ito ay magpadala ng mineral water? Nagkatinginan si Molin at ang iba pa. Matapos tumango ang kanilang mga ulo, sinabi ni Molin, Panginoon ng Pluto, tila naihatid na ang aming mga instrumento. Ngumiti si Yang Chen ng may kasiyahan at sinabi sa rosas. Mahal, tulungan mo silang ayusin ang isang ganap na tahimik at nakatagong basement o studio, mas maluwag ang lugar, at ang mga instrumentong iyon ay direktang inilalagay doon. Instrumento. Anong instrumento? Hindi kilala si Rose. Ito ay ang mineral na tubig, sa truck. Ito ang ipinadala ko mula sa ibang bansa na may mga espesyal na channel. Sa kanila, ang mga miyembro ng Seahawks ay maaaring gumamit ng kanilang tunay na lakas, sabi ni Yang Chen. It won't be an advanced munition. Matangkad ang itsura ni Rose, parang nagsimulang mag-apoy ang mga marahas na elemento sa katawan. Mabilis na ikanaway ni Molin at ng iba ang kanilang mga kamay. Miss Rose, hindi namin sinasadyang gumamit ng firepower sa China sa pagkakataong ito. May ginawa lang kaming monitoring at detection work sa kahilingan ni Lord Pluto.
Ganito pala, medyo nawala si Rose. Ngumiti ng mapait si Yang Chen. Napakahalaga nito. Mabuti na lang at sinabi mo sa akin ng maaga, hindi ko hinayaang mapatay ng ilang masasamang tao ang aking pamilya. Hinayaan kong lumapit ang Sea Eagle para maiwasan ang ganoong bagay na mangyari. Ipagawa sa kanila ang profesional na teknolohiya overall situation well, at least it will not let people take advantage of it. We can find the wind in the sea early. Rose licked and said. Place lady pala, marami kang grupo ng tao. Pero tumulong ako sa reception. Napahiya si Yang Chen. Ito. Baby, ang mga taong ito ay nasa ilalim ng iyong kontrol sa hinaharap. Responsibilidad din nila ang pagprotekta sa iyong kaligtasan. Pagtulong sa iyong sanayin ang iyong mga piling tao, at hayaan ang iyong mga tauhan na magsikap na magkaroon ng lakas ng mga nangungunang espesyal na puwersa. Paano naman? Nagpout si Rose at binigyan siya ng puting tingin. Nagsasalita. Siyempre, tumanggo si Yang Chen. Nakangiti lang si Rose, kung hindi sa harap ng maraming tao, gusto kong hawakan ang leeg ni Yang Chen at halikan ito. Matapos ay proseso ang lahat ng kaayusan, nagpaalam sina Yang Chen at Wei Wei kina Molan at iba pa. Mula bukas, si Molin at ang iba pa ay opisyal ng magtatrabaho. Mayroong isang maliit na koponan upang manatili sa dagat, Yang Chen ay maaaring maging isang pulutong ng kapayapaan ng isip. Pagbaba ng apartment, ang matubig na mga mata ni Rose ay tumitig kay Yang Chen. Matulog ka ulit mamayang gabi. Saan ka babalik? Nakangiting sabi ni Yang Chen. Anong masasabi mo? Huwag kang bumalik, huli na, tumingin si Yang Chen sa kalahating buwan sa kalangitan. Pumunta ka pa sa hinihigaan mo saglit. Well, I think so to, nakangiting sabi ni Rose. You go back so big night, sobrang pagod. Makalipas ang mahigit kalahating oras, bumalik sina Yang Chen at Rose sa malaking kwarto sa likod ng Rose Bar. Sa loob ng mahabang panahon, wala akong intimacy kay Rose. Nang magmaneho ako sa kalsada, nagkaroon si Yang Chen ng ilang panloob na apoy. Sa sandaling ito, naamoy ko ang masaganang halimuyak sa hangin. Hindi ko napigil ang hawakan ang rosas, at hinimas ng dalawang kamay ang rosas. Ang balat sa likod at ang puwitan ay malambot at hinahalikan. Ilang beses na bumulong si Rose, at siya ay nakalaya mula sa mga bisig ni Yang Chen, at ang kanyang mukha ay namula at sinabing, maligo ka muna, kailangan mong maghugas. Ang malaking taglamig ay nagmamalasakit sa kung ano ang gagawin, pakiramdam ni Yang Chen na ang ilang mga hakbang ay maaaring alisin. Hindi, dapat mong hugasan ito. Gusto ng mga babae na laging malinis. Hindi na nagsalita pa si Yang Chen. Ang isa ay nagmadaling pumasok sa banyo, at pagkatapos lamang nabanlawan ang kanyang katawan, tumalon siya sa kama na may puting bathrobe na handang ibigay sa kanya, at hinintay na maligo ang rosas. Hindi nagtagal si Rose, pinunasan niya ang buhok niya at lumabas na ng umuusok na shower room. May puting bath towel sa katawan niya. Ang matayog na dibdib ay nasa hugis ng dalawang hemisphere. Ang puwang sa gitna ay tila bangin ng mapang-akit na krimen. Napalunok at napalunok si Yang Chen, pinagmamasdan ang puting braso ng ipis na kaakit-akit na nakayuko sa likod upang kuskusin ang mahabang itim na buhok, ang hitsura ng magandang figure. Walang nakita si Rose. At dahan-daang umakyat sa kama. Marahan na sinubok sa dibdib ni Yang Chen. Ang katawan ay naglalabas ng halimuyak pagkatapos maligo at ang sarili nitong bango sa katawan. Ang halo-halong matamis na lasa ay nagpapasigla sa nerbiyos ng utak ni Yang Chen, hinayaan niyang halos hindi niya mapigilan ang pagsunog ng mabangis na apoy. Pwede ka bang magsimula? Inabot ni Yang Chen at hinawakan ang kulay rosas na mukha ng rosas, at ang texture touch ay nagustuhan ito ni Yang Chen. Hindi maintindihan ni Rose, anong nagsimula? At sabi ng walang muwang na ekspresyon. Napangiti si Yang Chen at sinabing, siyempre ito ay upang simulan ang paggawa ng gusto mong gawin. Bumantong hininga si Rose. Tumalikod. Ang malambot at pinong dibdib ay mahigpit na nakakabit sa ibabang tiyan ni Yang Chen, ang palad ng kanyang kamay ay humahaplos sa hita ni Yang Chen, isang daliri ang nagpinta ng bilog sa binti. Anong gusto kong gawin?
Tumawa si Yang Chen Xiao. Gusto kong gawin. Masamang tao. Ngumiti si Rose at itinaas ang kanyang punyal, at gumawa ng basang marka sa dibdib ni Yang Chen na may kulay rosas na dila. Si Yang Chen ay isang espiritu, tumalikod at dinaig ang rosas sa ilalim ng kanyang katawan. Ang dalawa ay nagpasiklab sa pagmamadali at pagmamadalian ng buong silid, at ang mga pagnanasa para sa mga iniisip at ipon na hindi nakikita sa loob ng maraming araw ay inilabas. Sa mahabang panahon, ang dalawang lalaki ay pinagpawisan at tumigil, at ang rosas ay masakit at malambot sa dibdib ni Yang Chen. Sobrang pagod, pahinga muna ako saglit, sabi ni Wei Jiao. Inilagay siya ni Yang Chen sa kanyang mga braso, at ang isang kamay ay nag-aatubili na tumitig sa masa ng karne, at sinabing may espiritu. Maaari akong magtrabaho ng mas maluwag sa hinaharap, at sumama sa iyo ng mas madalas. Naguguluhang tanong ni Rose. Bakit? Dahil na-promote ako. Ngumiti si Yang Chen at sinabi na ibinigay ni Lin Ruoxi ang kanyang bagong posisyon sa araw. Sa mga mata ni Rose, nag-isip siya ng kaunti, nag-iisip ng mahabang panahon, na nagsasabing. Asawa, dahil ikaw ang direktor ng Yulei Entertainment, kung gusto mong makipagtulungan sa ibang mga kumpanya, maaari ka bang magpasya? Totoo ang sinasabi nito, ngunit balak kong ibigay ang karapatan sa dalawang lalaki sa ibaba. Hayaan akong maupo sa opisina at bigyan sila ng pagpupulong upang itama ang mga dokumento. Mas hindi komportable kaysa sa pagpapalam sa akin na pumunta sa Pentagon. Malungkot na sabi ni Yang Chen. Biglang ngumiti si Rose at sinabing, Husband, how about working with me on a project? Work with you. Anong ibig mong sabihin? Nagtaka si Yang Chen. Hindi ko ba sinabi noon? Hindi tayo tulad ng dating Westleague at Dongxing. Umaasa tayo sa smuggling, drug trafficking, armas, at ahas ng tao para kumita ng malaking pera. Hindi natin ginagawa ang mga iyon, ilan lang ang ginagawa natin. Tradisyonal na pagbebenta ng gangster. Sa katunayan, mayroon kaming maliit na bahagi ng pagkukunan ng pondo ay ang negosyo ng Baidaw, ngunit hindi ito lumaki ng malaki, kaya may ilang mga hadlang sa pananalapi. Ngunit hindi ako makahanap ng isang mahusay na kasosyo sa negosyo sa Baidaw. Kaya kung mayroon akong mga mapagkukunan at cash, na namumuhunan sa bagong kumpanyang ito ng Yulei, kung makikipagtulungan ka sa ilang mga proyekto, maaari kang makakuha ng napakagandang kita. Anyway, ang direktor ay iyong asawa, at ako ay hindi kailangang isaalang-alang ang mga pagtatalo ng kooperasyon at mga interes, sabi ni Wei. Yumoko si Yang Chen. Hindi ko inaasahan na mag-iisip si Rose ng mga paraan para makahanap ng mga benepisyo sa panahong ito. Makikita na kapag ang amo ng underworld at ang punong guro ng mga sikat na paaralan sa mundo ay may pagkakatulad. Lahat sila ay may isang bagay na pareho subukang kumita ng pera upang may taguyod ang pamilya. Ano ang gusto mong i-invest? Walang pakialam si Yang Chen. Shareholding talaga ang practice ni Rose. Hindi ito masama para sa Yulei Entertainment Culture Company. Sa katagalan, kasama ang isang kasosyo sa financing, tinutulungan ni Rose si Yang Chen. Isang malaking pabor. Bueno. Ngayon ang industriya ng pag-record ay bumabagsak, ngunit maaari kang makisali sa ilang komersyal na pag-awit at pag-draft ng mga aktibidad. Sa gold-plated signboard ni Yulei, maaari kang makakit ng malaking bilang ng mga advertiser at kumpanya na sumali, o mamuhunan sa mga pelikula at teleserye, na maghihintay sa pagtatatag ng kumpanya. Tingnan mo ang aktwal na human resources para husgahan. Seryosong sabi ni Rose. Sinira ni Yang Chen ang bango ni Yao Wei. It's really a good idea. Mukhang magiging female entrepreneur na ang Rose baby ko in the future. Heng, kumunat ang ilong ni Rose sa kawalan ng kasiyahan, at sinabing. Huwag mong sabihin, kailangan kitang labanan ng 100 round pa. Magalang na tinapik ni Yang Chen ang puwit ni Rose, puno ng kakayahang umangkop, hinikayat na sabihin. Kalimutan mo na ito, sinubukan mo ng maraming beses, imposibleng, manalo, ako nang ikaw lang. Asawa,
Alam mo ba kung ano ang pinakamalakas na nilalang sa mundo? Nakangiting tanong ni Rose. Ano? Babae kasi every month nagdudugo ang mga babae pero malakas at buhay pa tayo. Mayabang na sabi ni Rose, para hindi ako madaling sumuko. Tumawa si Yang Chen at sinabing, Rose baby, kailangan mong malaman, lalaki ka, hindi ako ordinaryong lalaki, asawa ang iba, at hindi bukas si Wanfo, asawa ako, 1,000,000 babae. Totoo ang pinakamakapal na mukha. Ngumiti si Wei Jiao at muling itinuwid ang kanyang baywang na parang reyna. Tumingin siya sa ibaba at sinimulan ang isang bagong yugto ng mahigpit na, anti-digmaan. Dumating ang oras sa katapusan ng linggo. At sa araw na ito, opisyal na nakalista ang Yulei International Entertainment Culture Company, at ito ay mababa at hindi nakakagambala sa gitna ng Zhonghai, ang kabaligtaran na posisyon ng Yulei Building. Gayunpaman, marami pa ring pahayagan at magasin ang nag-uulat ng balitang ito. Tungkol naman sa press conference, sina Zhao Teng at Wang Jie lang ang lumabas. Bilang direktor, si Yang Chen ay nagpakita lamang ng isang pangalan. Sa press conference, maikling ipinaliwanag ni Wang Jie ang magiging ruta ng pag-unlad ng kumpanya at naglabas ng anunsyo. Ilang sikat na modelo ng Yulei International Model Department ang nag-sign up para sumali, at lalahok sa ilang iba't ibang aktibidad bilang isang artist sa hinaharap. Paggawa ng video. Mula sa simula hanggang sa wakas, ang teoretikal na pamumuno ni Yang Chen ay hindi lumitaw, at mayroong maraming mga hinala sa labas ng mundo. Kilala pa rin ng staff ng Yulei International ang katauhan ni Yang Chen, ngunit hindi kapanipaniwala ang mga taong nakakaalam nito. Ang tsismis na ito ay hindi magiging negosyo araw-gabi. Ang lalaki, na naging direktor ng bagong kumpanya, ay mas mataas ang ranggo kaysa sa antas ng ministerial sa loob ng kumpanya. Na-promote na nilalaman. Sakit sa kasukasuan. Ang trick sa bahay na ito ay mapapawi ang iyong sakit sa ilang minuto. Easy go. Sumasakit ba ang hip joint at pumapasok sa binti? Gawin ito agad. Easy go. Ang papel ng itlog sa type 2 diabetes na mga antas ng glucose, inihayag. Diabexten. Kaya lang, ang sariling reaksyon ni Yang Chen ay wala, kaya ang mga bagay ay medyo flat sa kapaligiran ng awkwardness. Sabado ng umaga, parang walang nangyari. Gustong-gusto pa rin ni Yang Chen ang almusal na inihanda ni Wang Hao, na naging dahilan upang hindi na maibuka ni Wang Malezi ang kanyang bibig, at napukaw ang mga mata ni Lin Ruoxi. Baboy ka ba? Ang pagkain ng marami ay hindi matutunaw. Tanong ni Lin Ruoxi. Ako ay isang baboy, ikaw ay isang baboy, sabi ni Yang Chen. Hindi siya pinansin ni Lin Ruoxi. Mayroon bang anumang pagsasaalang-alang para sa hinaharap na pag-unlad ng kumpanya, at sa lalong madaling panahon ang aktwal na pagpapatupad ng proyekto ay magsisimula? Bahala na ngayon. Alam ko na, bakit ako? Nakangiting sabi ni Yang Chen. Ako si Lin Ruoxi ay hindi nagsisisi sa mga bagay-bagay, humihingi lang ako sa iyong boss bilang umiiyak, nakasimangot si Lin Ruoxi. Sa malapit na hinaharap, maaari tayong makipagtulungan sa ibang mga kumpanya upang mamuhunan at magplano ng ilang mga proyekto. Gayunpaman, narinig ko na kailangang pumirma si Wang Jie ng ilang mga artista upang palawakin ang mga mapagkukunan ng kumpanya at gumawa ng pangalan para dito. Kaya hindi ako kasama magmadali, sabi ni Yang Chen. Makinig ka kay Wang Jie. Ano ang iniisip mo? Hindi nasisiyahang sabi ni Lin Ruoxi. Ang ideya ko ay lumaban para hindi mawalan ng pera, sabi ni Yang Chen. Si Lin Ruoxi ay matalim, at ang magandang mukha ay medyo matyaga. Matapos inumin ang huling lugaw sa mangkok, tumalikod siya para umalis sa pwesto at nagplanong umakyat. Napabuntong hininga si Yang Chen. Kailangan mong bumalik sa pag-aaral. Hindi mo kaya, huminto si Lin Ruoxi at hindi kanais-nais na nagtanong. Ngayon ay Sabado. Tumingin ka sa labas. Kahit na mas malamig, ngunit ang araw ay sumisikat, bakit kailangan mong magtrabaho sa silid ng pag-aaral? Talagang mayroong maraming kasiyahan sa buhay, panghihikayat ni Yang Chen. Ngumisi si Lin Ruoxi. I don't have you to be so busy.
I have a lot of documents to look at. I have a lot of reports to analyze. You can enjoy life alone. Napakasama mo sa iyong kalusugan, bata ka pa, at mahuhulog ka sa ugat ng sakit mamaya, seryosong sabi ni Yang Chen. Tumigil si Lin Ruoxi sa pagsasalita at tumalikod para umakyat. Ngumisi si Yang Chen, umalis sa upuan, sinundan ng preemptive na si Lin Ruoxi na tumakbo sa itaas, pumunta sa pintuan ng study ni Lin Ruoxi, pinigilan si Lin Ruoxi sa pagpasok. Anong ginagawa mo? Bitawan mo. Pinalamig ni Lin Ruoxi ang kanyang mukha. Kung ang Brook baby, ayokong magtrabaho kung titingnan mo. Kumain ako ng marami, may suporta ako, gusto kong pumunta sa gym para mag-ehersisyo. Pwede kang sumama sa akin. Exercise can make you mas gumanda. Sinugod siya ni Yang Chen. Tinitigan ni Lin Ruoxi si Yang Chen at diretsong sinabi. Walang interes, bitawan mo. Napabuntong hininga si Yang Chen. Kung hindi ka makikinig sa akin, sisimulan ko na. Galit na sinabi ni Lin Ruoxi. Gusto mo ba akong talunin? Ginagawa ko ang ginagawa mo. Napangiti si Yang Chen ng 2 beses, at biglang kumislap ang kanyang katawan. Ang 2 kamay ay nakayuko patungo sa likod ni Lin Ruoxi at iniunat ang kanyang mga binti, at direktang umindayog kay Lin Ruoxi. Nagulat si Lin Ruoxi. Hindi niya sinasadyang ipinulupot ang kanyang mga braso sa leeg ni Yang Chen upang mapanatili ang balanse, ngunit agad niyang nalaman na ang posture na ito ay masyadong nakakahiya. Ang kanyang mukha ay nakadikit sa gilid ng pisngi ni Yang Chen. Iniyukol ni Yang Chen ang kanyang ulo at nagkatinginan sila. Medyo. Ikaw. Natakot si Lin Ruoxi. Simula nang ikasal siya, hindi na ginalaw ni Yang Chen ang kanyang sarili. This is such an intimate move, she simply stuttered at walang sinabi. Hinatid siya ni Yang Chen patungo sa fitness room. Mayroong fitness room at swimming pool sa malaking villa na ito, ngunit ito ay karaniwang walang ginagamit. Kung makikinig ka sa akin, hindi ka matatapos. You have to let me hold you in the past. Umiling si Yang Chen at bumantong hininga. Namumula si Lin Ruoxi. Gustong lumaban ngunit natatakot na bumagsak sa lupa. Isara ang maganda, pusong parang USA, dama ni Yang Chen na nakahawak sa nagniningas na braso, kakaibang pakiramdam ang namumuo, hayaan ang kanyang ulo hindi ko alam anong nangyari sa akin. Matapos makapasok sa fitness room, inilagay ni Yang Chen sa lupa ang Lin Ruoxi, na naninigas sa buong katawan. Si Lin Ruoxi ay medyo napahiya, at ang kanyang katawan ay halos hindi tumayo. Nilock ni Yang Chen ang pinto ng fitness room, nanatili sa pintuan, pinag-cross ang kanyang mga kamay sa kanyang dibdib, at tumingin kay Lin Ruoxi nang nakangiti ang kanyang mga mata. Hoy, maghanap ka ng device para mag-exercise, sabi ko sapat na ang dami ng exercise para lumabas. Bumalik si Lin Ruoxi at sumigaw. Paano mo ito magagawa sa akin? Narito ang aking tahanan. Bakit ako makikinig sa iyo? Napabuntong hininga si Yang Chen Zaza, bibig at nagsabi. Mukhang hindi pa ako natuto, gusto mo bang hawakan kita minsan? Agad na umatras ng 3 hakbang si Lin Ruoxi at pinagmasdan si Yang Chen ng may pagbabantay. Ang alakdan ni Shui Lingling ay puno ng mga hinaing at ayaw, ngunit siya ay walang magawa. Dahil napakaganda nito mula sa isang maliit na paglilinang. Kinasusuklaman ni Lin Ruoxi si Yang Chen sa kanyang puso, ngunit kahit na ang mga monghe ay hindi marunong magmura, ngunit pumikit lamang at napabuntong hininga. Hoy misis, hindi kita pinapainom ng lason, exercise mo lang ang katawan mo. Ang dami mo namang equipments dito, pwede kang mag-practice from scratch to your feet, wag masyadong sayang. Ibinaling ni Yang Chen ang kanyang mga mata at ngumiti. Mahal ba, hindi mo alam kung paano gamitin ang mga kagamitang ito. Gusto mo bang tanggapin kita? Nang marinig ko ang mga salitang, mga kamay at kamay, ang puso ni Lin Ruoxi ay nanginag, at ang maliit na mukha ay pula. Mas kaiyahiya pa ba ang ginagawa ng masamang tao kaysa sa pagpipigil lang sa sarili? Si Lin Ruoxi ay natakot, nagpout, at ang batang babae ay tumingin sa pinakamalapit na treadmill at umakyat. Yang Chen, pagsisisihan mo ito sa akin.
Pakiramdam ni Lin Ruaxi na siya ay masyadong walang mukha, hindi niya maiwasang magsabi ng isang mahirap na pangungusap. Si Yang Chen ay wala sa puso, pumunta kay Lin Ruaxi, at inabot at pinindot ang speed up button sa treadmill. Pabilis ng pabilis ang takbo ng treadmill, at napilitang tumakbo si Lin Ruaxi dito. Kadalasan, walang ganoong ideya, o hindi ko iniisip ang pagkakataon ni Yang Chen. Sa katunayan, ang pinakamagandang babae sa paligid ko ay ang asawa na halos araw-araw, legal. Gayunpaman, sa iba't ibang dahilan, mula noong unang insidente ng paglalasing, si Yang Chen, na sadyang umiwas at nagpigil, ay hindi gaanong pinansin ang hitsura at katawan ni Lin Ruaxi. Sa sandaling ito, si Lin Ruaxi ay tumatakbo sa malapit na distansya, at si Yang Chen ay bahagyang nawala. Napansin ni Lin Ruaxi na pinagmamasdan ni Yang Chen ang kanyang mga mata, at ang kanyang puso ay hindi maipaliwanag na medyo nakakatuwang ngiti. Sa katunayan, gaano man niya kayo si Yang Chen, madalas siyang magalit kay Yang Chen, ngunit iniisip niya ang lalaking ito bilang kanyang asawa. Bilang isang babae, napakasakit na makuha ang approval ng kanyang asawa. Alam na ni Lin Ruaxi mula sa murang edad kung gaano nakakamatay ang kanyang hitsura para sa mga lalaki, at ngayon ay totoo na rin ito. Gayunpaman, nakakaakit siya ng hindi mabilang na mga mata sa labas, ngunit hindi niya maakit ang atensyon ng taong ito kapag bumalik siya sa bahay. Kahit na, ang lalaking ito ay tahasang humahanap ng ibang babae. Ang tiwala na ito na si Lin Ruaxi ay walang alinlangan na ikinalulungkot at ayaw. It's just that these emotions, she will never say it, magiging walang pakialam lang. Pagkatapos ng lahat, mula sa kaibuturan ng aking puso. Hindi lubos na matanggap ni Lin Ruaxi si Yang Chen, at ang dalawa ay pinaghihiwalay ng maraming selos, hindi malulutas sa isang pagkakataon, kailangan pa niya ng oras para mag-isip at madama. Sa oras na ito, pinagmamasdan ito ni Yang Chen. Sa ilang sandali, ayos lang, ngunit tumagal ito, at hindi nakatiis si Lin Ruaxi. Sa huli, wala akong choice kundi magpanggap na wala akong nakita. Ang pamumula ng aking mukha ay hindi alam kung ito ay tumatakbo o nahihiya, at ito ay mahirap na kumupas. Matapos ang halos 1 milya ng pagjogging, humihingal si Lin Ruaxi, at lumalabas ang maselang pawis sa kanyang noo. Humalaklak si Yang Chen, huminto sa treadmill at nagsabi. Talaga, pagkatapos ay turn ko na mag-ehersisyo, asawa ko, tulungan mo ako. Medyo natigilan si Lin Ruaxi. Nang marinig na sinabi ni Yang Chen na gusto niyang tumulong, dapat siyang magkaroon ng malakas na boses, at siya ay labis na masunurin, at siya ay talagang isang mabuting asawa. Anong palakasan? Mahinang tanong ni Lin Ruaxi. Humiga si Yang Chen sa isang kumot sa lupa. Do sit-ups, you can help me with my feet. Just press it. Dapat noong bata pa ako natuto na ako ng physical education. Lin Ruaxi, alam pa rin niya kung ano ang gagawin sa mga sit-up. Sa bagay, noong nagkolehiyo ako, kailangan ko ng mga marka ng palakasan. Hindi siya ganap na babae. Gayunpaman, naisip ko na gagamitin ko ang sarili kong mga kamay o tuhod para ayusin ang mga paa ni Yang Chen. Medyo nahihiya pa rin si Lin Ruaxi at natatakot siyang sumulong. Nakahiga, nakita ni Yang Chen na hindi kumilos si Lin Ruaxi, at napangiti siya sa kanyang puso. Pakiramdam niya, ang babaeng natakot at mukhang sa pagkakataong ito ay may magandang oras na wala kapag weekdays. Sinabi niya nang may kawalang kasiyahan. Kung ang Brook baby, kung hindi ka makikipagtulungan sa akin, pagkatapos ay kailangan kong ibigay sa iyo, gusto mo bang hawakan ko ang iyong binti? Hindi. Agad na yumoko si Lin Ruaxi, iniunat ang kanyang mga braso sa guya ni Yang Chen, nakaluhod sa paa ni Yang Chen, pink na pisngi na puno ng pula, nahihiyang yumoko ang kanyang ulo, ikaw. Ikaw, hindi ako. Hindi tumawa si Yang Chen Qiang. Sa katunayan, ginamit niya ang ehersisyo. Ito ay panay panunokso Lin Ruaxi pakiramdam masaya, ito ay maaari ring gawin itong workaholic sisiw na pakiramdam ang lasa ng buhay, linangin ang damdamin ng dalawa, bakit hindi ito?
Sinimulan kong gawin ito. Okay. Hindi mabilis ang sit-up frequency ni Yang Chen, bumangon ka, humiga, bumangon, humiga. Tuwing bumangon ako, ang noo ko ay halos kapareho ng noo ni Lin Ruoxi, magkaharap, ang dalawa ay makahinga sa bawat isa. Hininga ng iba. Nakaramdam ng init si Lin Ruoxi at bahagyang tumangala, at maaaring tumingin sa mga mata ni Yang Chen at makita ang mga mata ng isa't isa. Sa pagtaas baba ni Yang Chen, ang dalawang lalaki ay nagkita muli, at pagkatapos ay nagkita muli, at pagkatapos ay nagkahiwa-hiwalay, at pagkatapos ay nagkita muli, at pagkatapos ay kumalat muli. Nang maglaon, si Yang Chen ay naging mas mabagal. At sa bawat oras na kasama si Lin Ruoxi ay dahan-dahan taasan. Lin Ruoxi mula sa simula ng mahiyain kulay rosas, dahan-dahan maging isang maliit na nawala, malinaw na mga mata, puno ng komplikadong mga damdamin, matamis, problema, mapait, walang magawa. 5 lasa halo-halong. Nang hindi alam ni Yang Chen kung ilang beses niya itong ginawa, tumigil si Yang Chen at lumapit sa mga pisngi ni Lin Ruoxi. Mapa ng mga mata ng dalawang lalaki ang mukha ng isa't isa. Mabuti naman, ikaw lang sa mata mo, nakangiting sabi ni Yang Chen. Sinulyapan ni Lin Ruoxi ang kanyang mukha, at agad na inikat ang kanyang ulo at huminga ng ilang puntos. Tapos ka na ba? Hindi, sabi ni Yang Chen. Tumalikod si Lin Ruoxi, na ikaw. Nilunod ng maapoy na hininga ang mga salitang hindi pa sinasabi ni Lin Ruoxi. Ang malamig at manipis na labi ni Lin Ruoxi ay nilamon ng bigla ang halik ni Yang Chen. Gusto ni Yang Chen na ilabas ang kanyang dila para tiktikan ang pabango ni Lin Ruoxi. Nais niyang halikan siya para sa isang umaga. Upang ang halimuyak ng espesyal na babae sa pagitan ng ilong at bibig ay puno ng kanyang kaluluwa. Ngunit wala siyang nostalgia, at mahirap para sa kanya na halikan ang kanyang sarili pagkatapos ng malalim na pagmamahal. Mabilis kong niluwagan ang mga labi ni Lin Ruoxi. Si Lin Ruoxi ay mapurol, ang kanyang utak ay walang laman, ang kanyang mga mata ay medyo guwang, at ang lahat ay magulo. Sa kawalan ng kanyang paghahanda, muli siyang ninakaw. Last time sa coffee shop, this time sa fitness room, saan naman next time? Nakuha. Nang walang babala, sinampal ni Lin Ruoxi ang isang sampal at tinamaan ang mukha ni Yang Chen. Isang mapusyaw na pulang selyo ang lumitaw. Ngumiti si Yang Chen at hindi nagsalita. Nahulaan na niya na ganoon ang resulta, at ayaw niyang iwasan iyon. Malinaw ang mga mata ni Lin Ruoxi, dahan-daang tumayo, pinigilan ang lahat ng masalimuot na emosyon, at bumalik sa malamig na mukha. Sa tingin mo ba nakakatuwa akong asarin? Sa tingin ko ito ay napaka-interesante. Hindi lahat ng iyon ang nangyari. Nakangiting sabi ni Yang Chen. Ano yan? Dahil sa ayoko marinig. Malakas na hinampas ni Lin Ruoxi ang kanyang ulo, tumalikod at tumakbo sa pinto ng fitness room, binuksan ang lock ng pinto at hinawakan ang pinto. Nang marinig ang tunog ng sapilitang pagsasara ni Lin Ruoxi, napabuntong hininga si Yang Chen ng walang kakayahan. Stupid girl, husband and wife kiss, what is so shy, do you want to play it? Pagtatapos ng gym event, hindi nagsalita si Lin Ruoxi kay Yang Chen sa buong weekend. Tiningnan ni Yang Chen ang babaeng na freeze at may parehong katawan. Hindi niya maiwasang maramdaman na ang paglalakbay ng paglaso ay malayo pa ang mararating. Kahit papaano, nakikita na ako ngayon bilang isang rogue ni Lin Ruoxi. Bagamat talagang hindi ito isang rogue sa batas, nakikita ng mga tao ang mga bagay tulad ng mga lalaki at babae, at wala siyang magagawa tungkol dito. Pagkatapos pumasok sa trabaho noong Lunes, madalas bumili si Yang Chen ng isang grupo ng mga kababaihan mula sa Departamento ng Relasyon sa Publiko para sa almusal, at gumugol ng ilang sandali kasama si Zhao Hongyan at iba pa. Matapos tingnan ang oras, umalis siya sa punong tanggapan ng Yulei at tumakbo sa bagong gusali ng opisina sa tapat. Pagkatapos sumakay ng elevator sa ika-50 palapag, lumabas ng elevator, at ang mukha ay isang kilalang pattern ng font. Ang maliwanag na signboard ng Yilei Entertainment
Culture Company, ay napakakapansin-pansin. Nakaupo sa front desk ang dalawang matamis at marangal na batang babae na mukhang 23 at 4. Ito ay karaniwang isang fresh graduate. Director Yang. You are coming. Si Wang Jie. Isang mapusyaw na asol na profesional na suit, ay nakangiti gaya ng dati, nakatayo sa pintuan na naghihintay para sa kanyang sarili, sa tabi niya ay si Zhao Teng na bumabati din kay Yang Chen. Hindi inaasahan ni Yang Chen na talagang titingnan ng dalawang deputy na ito ang kanilang sarili ng labis. Tumayo sila sa harap ng kumpanya at naghintay para sa kanilang sarili sa umaga. Buti na lang at hindi sila late dumating at nakarating dito ayon sa napagkasunduang oras. Kung hindi, hindi sila makakapagtrabaho ng husto. Mga kasama. Nang makitang iginagalang ng kanyang mga tauhan ang kanyang sarili, hindi na mamalayan ni Yang Chen ang kanyang desisyon, at hindi siya makapagsalita ng personal, at ginawa niya ang kanyang makakaya. Dapat ay seryosohin niya ito, hindi man lang ibigay ang dalawang kasamang dedikado sa kinabukasan ng kumpanya. Binti. Kain ba ito para sa almusal? Nakangiting tanong ni Yang Chen. Nag-squat sina Wang Jie at Zhao Teng. Hindi ko inaasahan na si Yang Chen ay makakagawa ng ganoong pangungusap, at sa isang tingin ng ngiti, walang pagmamalaki ng amo. Sa kanilang pananaw, si Yang Chen ay nakaupo sa isang mataas na posisyon sa murang edad, at ito ay walang malasakit sa kapayapaan. Hindi ito simple. Kaya, si Yang Chen ay tiningnan nila sa walang malay na sitwasyon. Tumango ang dalawa, at ngumiti si Zhao Teng at gumawa ng kilos na nagtatanong. Director Yang, isasama kita sa opisina mo. Naging abala ka sa mga bagay-bagay noong nakaraang linggo. Ipapakilala kita sa iba't ibang departamento natin. Bagamat walang interes si Yang Chen, kumanta pa rin siya ng malakas, sumunod kina Zhao Teng at Wang Jie, at nagpatrolya sa kumpanya. Dahil ito ay isang entertainment culture company, bukod pa sa administrative staff, maraming manggagawang pangkultura, producer, at syempre, ilang studio para sa mga training room at artist. Sa makatuwid, bumili si Yulei ng isang 10 palapag na gusali ng opisina, na talagang kinakailangan. Matapos sundan ni Yang Chen si Zhao Teng at tumakbo ng 7 palapag. Dumating siya sa mataas na antas ng management floor ng kanyang trabaho at pumasok sa maliwanag at malinis na bulwagan ng opisina. Maraming abalang staff ang curious na nakatingin kay Yang Chen. Nagtataka ang lahat kung sino ang mga kabataang kailangang samahan ng dalawang manager ng kumpanya. Nang pumasok si Yang Chen sa kanyang opisina ng direktor, halos lahat ay nahulog sa mata. Itong tila mura, kahit isang binata na may sampal sa mukha, isang nakangiting binata, siya pala ang tunay na pinuno ng kumpanya, ang direktor na hindi nagpakita. Bagamat ang opisina ni Yang Chen ay hindi kasing laki ng opisina ng presidente ni Lin Ruoxi. Na nakita noon, ngunit ito ay higit sa 100 metro kwadrado, ang napakalaking floor-to-ceiling na bintana ay ang mataong lungsod ng China, sa tapat ng punong tanggapan ng Yulei Building. Ang opisina ay napapalibutan ng maayos na mga berdeng kaldero, mahogany desk at leather swivel chair na may ilang itim na plain leather na sofa. Nakaon na ang isang Apple computer, ang desktop ay ang logo ng Jade, at ang mga salita sa ibaba ay ang entertainment company. Si Yang Chen ay nasiyahan, at biglang naramdaman na ang direktor na ito ay isang mahusay na pagpipilian. Kahit papaano ay komportableng panoorin ang opisinang ito. Napakaganda ng layout, gusto ko ito, sabi ni Yang Chen kay Wang Jie. Gusto ng direktor. Kung may kakulangan, maaari kong sabihin sa secretariat anumang oras. Sinabi ni Zhao Teng. Oo, kailangan ba ng direktor ng sekretarya o katulong? Ngayon ang mga pangunahing kawani ng administratibo ay sagana, ngunit ang bilang ng mga katulong ay kinukuha pa rin. Maaari kong tulungan ang direktor na makahanap ng isang tao, o maaaring personal na pumili ang direktor. Sekretarya. Assistant Manager. May kasabihan sa isip ni Yang Chen. Walang kinalaman sa sekretarya, may kinalaman sa sekretarya. Kung iisipin ito,
Si Yang Chen ay talagang medyo sabik na lumipat. Ngunit sa kasamaang palad, ang babaeng mahawakan niya ngayon, si Liu Minggayo ay ang ministro ng Departamento ng Relasyon sa Publiko, at iyon ang malaking kapatid na babae ng gangster, at marami siya. Of things, to see something else. Mukhang ilang araw na itong si Don Juan na hindi nakipag-ugnayan sa kanya. Bagamat hindi pa niya ito nakikilala, maaari ba siyang magkaroon ng napakaraming industriya, paano siya magiging kalihim? Ang pinakaangkop ay ang kapayapaan ng isip na ang sisiw. Ang kultural na kalidad ay ganap na malinaw, anuman ang opisyal at tuyo ay napakahusay, ngunit siya ay naglalaro pa rin ng taguan sa eroplano. Bagamat gusto ko talagang makita kung may magandang babae na babagay na maging sekretarya. Ngunit sumuko pa rin si Yang Chen, at hindi sinasadyang na-provoke niya ang napakaraming babae, at pumunta siya roon para alamin. Kalimutan mo na, tamad din akong tao. Wala kang masyadong pag-asa sa akin kapag weekdays. Sa pangkalahatan, ang araw-araw na trabaho, mas magsisikap kayong dalawa, naniniwala ako sa lakas nyo. Ikaw naman, mahirap talaga. Magpas siya, at kailangang makipag-usap sa akin, at pagkatapos ay sabihin sa akin, sabi ni Yang Chen. Nagkatinginan sina Zhao Teng at Wang Jia ng may kawalang kakayahan, ngunit dapat pa rin silang bumaba. Tumingin si Yang Chen sa kanyang mesa at naglagay ng isang stack ng mga dokumento at nagtanong. Ano ito? Agad na ipinaliwanag ni Zhao Teng. Direktor, ang aming kumpanya ay nagre-recruit pa rin ng mga artista at ahente, ngunit hindi namin maaaring hintayin ang mga tao na mag-recruit ng sapat upang magtrabaho. Kaya plano naming magbukas ng 1 o 2 proyekto sa malapit na hinaharap. Ito ang mga plano namin ay namumuhunan sa. Ang proyekto na itinatag ay, pagkatapos ng lahat, ang unang opisyal na malaking pamumuhunan sa proyekto pagkatapos na mabuksan ang kumpanya, kaya sana ay direktang makasali ang direktor. Medyo sumakit ang ulo ni Yang Chen. Ngunit nang makita niyang dedikado ang 2 deputies, kinailangan nilang umupo at magpanggap na kumuha ng isang bangkos ng mga dokumento at basahin ang mga ito ng ayon sa gusto. Umupo sina Zhao Teng at Wang Jia sa upuan sa tapat ng panauhin at tahimik na hinintay na magsalita si Yang Chen. Napakabilis pa rin ni Yang Chen. Bagamat hindi naiintindihan ng ilang mga profesional na bagay, wala silang gaanong epekto. Matapos basahin ang humigit kumulang 8 kopya ng libro sa pagpaplano, sumimangot si Yang Chen at nagtanong. Ang pamumuhunan sa mga proyektong ito. Maging ito ay mga pelikula, serye sa TV at komersyal na pagtatanghal, iba't ibang palabas, at kasalukuyang koponan ng aming kumpanya, ay kailangang umasa sa maraming panlabas na tao. Resources. Posibleng matapos ito. Yes, the director, in fact, the film can be produced at a low cost. Some films with 2 or 3 million productions can also be benefit a lot. Iminungkahi ni Wang Jia, sa tingin ko maaari tayong maghanap ng ilang magagandang script. Mangyaring magkaroon ng 1 o 2 mahuhusay na first line na mga bida sa pelikula, upang ang gastos ay hindi lalampas sa 10 milyon. Ang ratio ng kita ng mga pelikulang ginawa ay dapat na napakataas. Ngumiti si Yang Chen at sinabing, nagtatanong ako sa iyo. Yumuko si Wang Jia, Direktor, pakiusap. Ilang kabuuang scale na kumpanya tayo Yulei Group? Tanong ni Yang Chen. Hindi alam ni Wang Jia kung bakit, ngunit sumagot pa rin siya. Hindi binibilang ang mga liquid asset, halos 30 bilyong kabuuang asset. So ano ang posisyon natin sa bansa? Siyempre, ito ang pinuno ng industriya. Pagkatapos ng 2 taong pamumuhunan sa mga bagong materyales, tiyak na isa ito sa mga nangungunang kumpanya ng industriya ng fashion sa mundo, pagmamalaki ni Wang Jia. Tumango si Yang Chen. So, like our entertainment company. As a company like Yulei. If the first investment, the first big move is just a movie of small and medium cost of course, I mean at the level of our small and medium cost, what do iniisip tayo ng mga tagalabas? Parehong iniisip ito ni Wang Jia at Zhao Teng, Direktor, ibig mong sabihin.
Oo, may dalawang posibilidad. Ang una, wala tayong determinasyon, walang lakas, walang kumpiyansa, hindi sapat ang ating pamumuno, madidismaya ang mga empleyado at ang outside world, Yulay Board. Well, although Yulay by 70% nasa kamay ni Lin Zhang ang shares, pero at least madismaya si Lin. Pangalawa, iisipin ng mga kasamahan at industriya na maliit lang tayong laban, hindi tayo matatag na makipagtulungan sa atin. Sumasang-ayon si Zhao Teng sa pagiging tunay. May katuturan ang mga salita ng direktor. Dahil ito ang unang malaking proyekto, kailangan talaga nitong gumawa ng ilang sikat na pangalan. Ang mga pelikulang European at American ay kadalasang hindi kasiya siya, ngunit ang takilya ay isang malaking bagay. Malaking bahagi ng mga ito ay ang kanilang malaking produksyon, ang puhunan ng daan-daang milyong pondo ay isang makapangyarihang kapital para sa gana ng madla. Kahit hindi ka kumita ng sapat na tubo, hindi ka mawawalan ng pera. Ang mahalaga ay ang reputasyon ng kumpanya at ang reputasyon ng production team ay magsisimula. Ngunit, ang aming kumpanya ay nasa simula pa lamang. Bagamat si Lin ay laging nagbibigay ng sapat na pondo. Kung mamumuhunan ka ng higit sa 100 milyong yuan sa isang proyekto, maaari itong magdulot ng panandaliang pagkakamali sa kadena ng kapital, na lubhang hindi pabor sa ang operasyon. Kung tutuusin, kailangan pa nating pumirma ng maraming kilalang artista at koponan. Si Wang Jie, bilang pinuno ng Departamento ng Marketing, ay may ilang mga alalahanin. Sinabi rin ni Zhao Teng. Oo, Direktor Yang. At huwag sabihin kung anong pamumuhunan ang gagawin namin. Kung gusto mong isama ang malaking koponan at ang mga bituin, kung gayon ang halaga ng pagpirma sa kontrata ng mag-isa ay hindi maliit na halaga. Tumango si Yang Chen bilang pag-unawa. You don't have to worry about this. I can pull a good relationship and invest in cooperation. If I do well, I can cooperate for a long time. Hindi inisip ni Wang Jie at Zhao Teng na may kapareha si Yang Chen na maaaring makipagtulungan. Yang, hindi ito utang sa bangko, hindi ito maganda para sa aming kumpanya. Nag-aalala si Zhao Teng. Kung makikipagtulungan ka sa ibang kumpanya ng entertainment culture, tinatayang magkakaroon ng mga pagtatalo sa maraming interes gaya ng copyright. Hindi masyadong nararapat. Umiling si Yang Chen at ngumiti. Ang partikular na kooperasyon, bibigyan kita ng isang channel para sa komunikasyon. Si Wang Jie ang may pananagutan sa negosasyon. Ang kakayahan at tiwala ng kabilang partido, makatitiyak ka ng 100, ngunit kailangan kong makipag-ayos sa isa't isa. Hayaan silang magkusa na makipag-ugnayan sa iyo. Sinabi ni Yang Chen na ang kalikasan ay isang rosas. Dahil gustong pumasa ni Rose sa impluwensya ni Yulay, papaputiin niya ang kanyang pera at unti-unting magtatayo ng sarili niyang negosyo sa industriya ng puti. Tutulungan ni Yang Chen ang dalawang panig at makikinabang ang magkabilang panig. Ang malaking pamumuhunan sa mga pelikula at komersyal na palabas, tulad ng mga kasino, ay ang pinakamahusay na paraan upang maglaban ng pera. Bagamat naguguluhan sina Wang Jie at Zhao Teng, ang makita si Yang Chen ay hindi tulad ng pagtawa, kundi pati na rin ng kaunting pananabik at pag-asa. Tinalakay ng sumunod na 3 tao ang mga prioridad sa trabaho kamakailan. Si Zhao Teng ay responsable para sa staffing at recruitment. Mga panayam, at si Wang Jie ay nakipag-ugnayan at nakipag-usap sa mga partido, na sumisipsip ng ilang mga idol na artista at naghuhukay sa ilang sulok ng iba pang mga kumpanya ng entertainment. Ang pagtatatag ng kumpanya ay sa unang pagkakataon lamang. Nakinig si Yang Chen sa pagkabalisa ni Wang Jie para sa paghuhukay ng mga talento, at nagreklamo na ang tinatawag na Xiao Shenwang at Xiao Tian ay magiging masyadong mataas. Hindi nila maiwasang magmungkahi. Kung gusto ng mga artista na masyadong mataas ang presyo, huwag mo itong pirmahan, gamit ang signboard ni Yulay, maaari nating sanayin ang sarili nating mga superstar. Director, ibig mo bang sabihin? Yung draft, mabilis na umikot ang utak ni Wang Jie. Oo, pero ngayon hindi masyadong maganda ang season. Ngayon wala pang ganyang mga programa sa buong mundo. Kung kailangan nating gawin ito,
gagawin natin ito ng lubusan, kapwa lalaki at babae, ngunit ngayon sa season na ito, dapat tayong magplano ng mabuti. At hintayin ang lagay ng panahon pagkatapos ng bagong taon. Mas mainit, at pagkatapos ay opisyal na ipinatupad, sabi ni Yang Chen. Napasimangot si Zhao Teng. Direktor, sa katunayan, ang draft ay isang napakagandang ideya, ngunit ang ganitong programa, ngayon ay hindi na sinasabing bihira, maaaring hindi natin masimulan ang programa. Kung ang mga kalahok ay hindi sapat, ang epekto ng advertising ay hindi malakas, kami ay napakahirap kunin ang mga benepisyo. You don't have to worry about this. Natural na may paraan ako pagdating ko doon. Napangiti si Yang Chen sa kanyang puso. Hindi ba siya gagawa ng gimmick? Kapag siya ay masyadong malaki, hihilingin niya ang ilang walang prinsipyong matandang lalaki na humanap ng taong makakahila ng mga tao. Iniisip ni Wang Jia at Zhao Teng na ang mga salita ni Yang Chen ay mahiwaga sa lahat ng dako, ngunit pakiramdam nila ay napakakapanipaniwala, kaya wala na silang mga salita. Kung tutuusin, ang usaping ito ay pagsasalita lamang, hindi kaagad. Nang hindi ko pinansin, tanghali na ang oras. Walang kamalay-malay na nakipag-usap si Yang Chen sa dalawang kinatawan sa loob ng maraming oras, at nakaramdam sila ng hindi kapanipaniwala. Hinawakan ang tiyan, tumatawa at nagtatanong sa dalawang tao, nagugutom ka ba, inaanyayahan kitang kumain. Naramdaman ni Yang Chen na kailangan niyang magtrabaho sa dalawang masisipag na lalaki na ito. Pagkatapos noon, gusto niyang maging tamad na umasa sa mga ito. Humingi ng hapunan ang amo. Tiyak na hindi tatanggi sina Zhao Teng at Wang Jia. Nadama nila na ang pakikipag-usap kay Yang Chen ay napakadali. Walang pakiramdam ng pagpigil sa mga naunang boss, at hindi nagtagal ay tinanggap si Yang Chen. Lumabas si Yang Chen sa opisina kasama ang dalawang tao. Nakangiti niyang binati ang mga empleyado sa kumpanya at hinikayat ang lahat na kumain. Maraming tao ang bahagyang nagulat. Kitang-kita na ibang-iba ang batang CEO na ito. Hindi pinahintulutan ni Yang Chen si Zhao Teng na magmaneho ng kotse, dinala sila sa parking lot, at kinuha ang kanyang puting BMW para direktang magmaneho papunta sa labas ng lungsod. Nakita ni Zhao Teng at Wang Jia na si Yang Chen Kai ay isang kotse na higit sa 1,000,000, at determinado ang kanyang puso. Tiyak na may magandang background si Yang Chen. Kung hindi, ang edad kung saan nagsisimula ang batang trabahong ito, paano magkakaroon ng pera para makabili ng ganitong klase ng kotse? Walang mag-aakalang ito pala talaga ang resulta ng kumain ng malambot na kanin. Ang mas nakakabighani kina Zhao Teng at Wang Jia ay kinuha sila ni Yang Chen para kumain. Noong una, inakala na ang Katanji tanging Chinese restaurant ay isang tahimik na Western restaurant. Ngunit sino ang nag-akala na si Yang Chen ay pumili ng isang casual na maliit na hotpot restaurant sa tabi ng kalsada. Ang umuusok na hotpot restaurant ay puno ng mga magaspang na tao at migranteng manggagawa. Dinala ni Yang Chen si Zhao Teng at dalawang tao sa tindahan. Nakabihis silang lahat. Sa unang sulyap, kilala nila ang mga manggagawa sa itaas na antas at hinayaan ang maraming tao na nagulat na makita ito. Lalo na si Wang Jia, ipinanganak siya sa isang high society family. Hindi siya pumunta sa ganoong restaurant, ngunit nahihiya siyang tanggihan ang kabaitan ni Yang Chen. Nakita niya ang mamantika at maduming lugar sa mesa, ngunit bahagya lang siyang napangiwi, ngunit hindi rin ako nang ahas na magsalita ng kahit ano. Hinigop ni Yang Chenny ang asawang amo upang umorder ng pagkain, at paulit-ulit na 12-12 ng mga kawit sa menu ng hotpot, na nakitang diretso ang mga mata ni Zhao Teng at Wang Jia. Direktor, hindi makakain ng marami, hindi makakain, pangungumbinsi ni Zhao Teng. Ikanaway ni Yang Chen ang kanyang kamay. Natatakot ako na hindi ako makakain ng $100 para sa $1,000. Napakabait ko, at natatakot akong kainin ito. Umiiyak sina Zhao Teng at Wang Jia, maglakas loob kang umorder ng 100, hindi tayo makakain. Tama, gusto mo bang uminom? Masarap yung sorghum na $10 bawat bote, amoy lupa shochu, gusto mo ba ng 2 bote? Masayang sabi ni Yang Chen.
Makakabili pa rin ng white wine ang $10. Parehong naramdaman nina Zhao Teng at Wang Jia na sila ay mga dayuhan, at ang sitwasyon sa kamay ay ganap na hindi alam. Well, 2 bottles are not enough. Yung 3 bote, 1 bote, 1 bote, 1 libra, huwag mong tingnan ang dami, kung tutuusin, 50 degrees, lalo na. Sinabi ni Yang Chen na tinapos niya ang pagkain at umupo kasama si Zhao Teng. 2 tao nang magkaharap. Nilunok ni Zhao Teng ang kanyang lalamunan at ngumiti ng pilit. Director, umiinom pa rin si Wang Jia at nagsasagawa ng public relations. Lasing ako kapag umiinom ako ng kaunti. Oh, sa ganitong paraan. Kung gayon ikaw ay lasing at sabihin sa akin. Tutulungan kitang uminom, makatitiyak ka, hindi ko iniisip na uminom ng iba pa, ito ay isang pag-aaksaya, legal iligtas ng kaluwalhatian, sabi ni Yang Chen na may kasamang ngumiti. Di nagtagal, ang mainit na palayok sa ilalim ng sopas ng buto ng karne ay inilagay, at lahat ng uri ng pampalasa ay dinala din. Dahil maraming puntos si Yang Chen, nagbigay din ang amo ng isang plato ng dugo ng baboy at balat ng tofu, na nagparamdam kay Yang Chen. Hindi masama. Si Zhao Teng at Wang Jia ay hindi kumain ng hot pot, ngunit ito ang unang pagkakataon na kumain ng hot pot sa isang maliit na restaurant sa isang abalang lungsod. Marumi ang paligid, kung problema pa rin ang business license, at mas malamang ang health permit. It's a display, hindi naman talaga sila gutom, they dare not eat. Masyadong marami ang bilang ng mga ulam ni Yang Chen. Ang isang maliit na mesa ay hindi maaaring ikabit sa isang stand ng pinggan, si Yang Chen anuman ang 3721, ay kinaladkad ang isang mesa sa tabi ng kanyang mesa. Si Zhao Teng at Wang Jia ay mga hanggal, una silang pumunta sa ganoong maliit na hot pot restaurant para kumain, at sa unang pagkakataon ay nakita nila ang may-ari ng gayong heroic drug table. Hoy! Ang maliit na hotel ay magaling dito. Makakain ka lang ng basta-basta, masyadong magulo ang hotel, hindi ka makapagsalita ng malakas, hindi ka manigarilyo, sabi ni Yang Chen habang naglalabas ng sigarilyo at binigay kay kanyang sarili. Usok, hawak ang mga chopstick sa isang kamay, ilagay ang lahat ng uri ng litsugas na hilaw na karne sa mainit na palayok. The hot pot is going to be this atmosphere, it's hot, it's best to snow outside, drink some spirits, and you all have your own, so I also just come to you. Ngumiti ng pilit si Zhao Teng. Sabi ng direktor ay napakabuti. Ubo. Ang mababang amoy ng tabako ay nagpaubo sa kanya ng ilang sunod-sunod, ngunit hindi siya makapagsalita ng kahit ano na may mapait ng ngiti. Ngumiti at ngumiti si Wang Jia. You can scare us with the director. This has never seen before. Alam ko, buong pagmamalaking sinabi ni Yang Chen. Isasama kita sa hapunan ngayon, para lang ipakita sa iyo, kung gaano ako kay personal, maaraw na nyebe sa tagsibol, o sa susunod na mga riba, wala akong pakialam sa mga mababaw na bagay na iyon. Ako ay tamad. Ako walang profesional na kaalaman, gusto ko ito simple, ako ay tulad ng isang tao, kita mo, ako ay nasa opisina, ito ay totoo, ngayon ikaw ay katulad ng matandang magsasaka, ako rin ay totoo. 1 taon na ang nakalipas. West District pa rin ako ang maliit na tindero sa palengke na nagbebenta ng mga kebab sa palengke ng gulay. Naniniwala ka, huwag maniwala, mayroon akong degree sa Harvard Master, ngunit nagbebenta talaga ako ng mga kebab. Nang makita si Zhao Teng na 2 tao na nananatiling mag-isa, binuksan ni Yang Chen ang isang bote ng earthen shochu na ipinadala, at napuno ang 2 tao, at napuno ang sarili. Itinaas niya ang tasa at iginalang sila. Halika, uminom ka, huwag kang magpakatanga. Sa pagtingin sa akin, ang mga tuhog ng tupa ay hindi umabot sa limitasyon ng personal na buwis sa kita, kaya hindi ako nakaligtas sa buwis. Sa wakas ay tumawa sina Zhao Teng at Wang Jia at kinuha ang mga baso ng alak. Bagamat nararamdaman nilang masangsang ang alak, humigop pa rin sila. Maayos si Wang Jia. Uminom si Zhao Teng sa alak, ang kanyang lalamunan ay kapareho ng apoy, at umubo siya ng ilang beses ng sunod-sunod at pagkatapos ay tumigil sa pamumula.
Tumawa si Yang Chen at hinayaan ang amo na bigyan siya ng isang baso ng malamig na tubig at hindi na siya pinainom. Kung hindi ka umiinom, sabihin mo lang, hindi ako lasing na amo. Huwag mong tingnan ang mga nasasakupan na hindi umiinom, hindi mo kailangang pilitin ang iyong sarili, sabi ni Yang Chen. Ngumiti si Zhao Teng at nagsabi. Hindi ako iinom, Yang, ang alak na ito ay napakalakas. Ang tatlong tao ay tumawa saglit. Pagkatapos ay nagsimulang mag-chopstick at kumain ng mainit na kaldero, ngunit sina Zhao Teng at Wang Jia ay parehong nagdagdag ng pagkain, at si Yang Chen ay hindi gaanong dumating. Hindi nagtagal, maraming pagkain na orihinal na ganap na hindi kumpleto sa dalawang tao ang isinilid sa tiyan ni Yang Chenfeng. Sa kanilang isipan, ang pagkaunawa ni Yang Chen sa panahong ito ay naging malabo at malinaw, at patuloy na nagbabago. Ngunit anuman ang mangyari, nalaman nilang hindi sinasadyang mas gusto nila ang kakaibang amo na ito. Yang, parang hindi ka marunong mag-drive kapag umiinom ka. Paano tayo babalik? Sinabi ni Zhao Teng na may pag-aalala. Mas mabuting tumawag ng isang tao mula sa kumpanya para kunin ito. Ikanaway ni Yang Chen ang kanyang kamay. Takot sa itlog ng ibon, ininom ni Lao Su ang alak at pinaandar ang kotse. Ang istasyon ng pulis ay napunta sa nakaraan, at halos mas mabuti sila kaysa sa bahay. Umalis ka. Ibabalik kita sa kumpanya. Si Zhao Teng at Wang Jia ay muling maputing mukha, ito ang direktor ng kumpanya o kung sino ang nakalabas sa kulungan. Ngunit nang bayaran ni Yang Chen ang pera, kasama si Zhao Teng, dalawang tao ang handang lumabas, sa labas ng maliit na hotpot restaurant, biglang dumaan sa isang pamilyar na piggeria. Sa mga mata ni Yang Chen, may kakaibang tingin. Bumaling siya sa dalawang tao. Nandito ka sa loob ng 10 minuto. Makikipagkita ako sa isang kakilala at babalik ka agad. Hindi na hinintay na magtanong si Zhao Teng, mabilis na lumabas si Yang Chen sa maliit na hotpot restaurant at lumiko sa isang maliit na eskinita.